JClicious! Hi guys! It's me, JClicious! O ngayon, nandito ako sa kusina para magluto. Pakita ko sa inyo yung iluluto ko. Pagluluto tayo ngayon ng kare-kare. Nandito na yung mga ingredients ng aking kare-kare. Meron na siyang bawang sibuyas, talong. Ipiprito ko kasi yung talong. So, pag nagluluto talaga ako ng kare-kare, usually piniprito ko talaga yung talong. Pinakuluan ko na yung baka. Yan. Tapos, yung pechay at saka yung sitaw. Hindi ko siya hinahalo talaga. So, parang design siya. Pag naluto na yung baka, lumambot na, igisa natin at saka natin ihahalo yung mga sangkap. Papakita ko sa inyo. So, ayan, dahil luto na nga yung sitaw natin at saka yung pechay, pwede na natin siyang haluin. Habang pinapakaluan natin yung baka. Iprito ko din kasi yung talong. Usually kasi talaga piniprito ko yung talong. Oo. Yung iba kasi talaga, sinasabay-sabay nila yung luto sa isang nilagyan. Ako talaga, niluluto ko muna yung pechay, pinapakaluan ko. Tapos, yung sitaw din, pinapakaluan ko. Tapos, pinapakaluan ko din yung baka para lumambot siya. Kasi hindi masarap pag hindi malambot yung baka natin. So, habang nag-simmer tayo ng baka natin, pinapalambot pa natin, mamayang konti tayo magigisa. O, ayan, inumpisahan ko ng iprito yung talong. Konting mantika lang kasi na-absorb ng talong yung mantika. Kailangan mo lang siyang ipa-brown. Kahit na anong mantika pwede nyo gamitin pag magpiprito kayo. Pero kung gusto nyo ng olive oil, pwede din naman. Yung iba butter yung ginagamit or margarine pag nagpiprito sila. Pero ako, normal na mantika na ginagamit ko talaga. Ayan siya. Papa-brownin lang natin. Basta make sure na pag nagprito kayo ng talong, galing siya sa tubig, itatap niyo siya ng papatuyuin niyo siya ng tissue para hindi kayo matalsikan kasi ang hirap pag natalsikan kayo ng mantika. Nakakasira ng skin, hindi madaling ikaganda. Tapos ito na yung laga ko na sitaw at saka pechay. Ayusin natin yan sila mamaya. Yan yung bawang at sibuyas ko para sa paggisa mamaya. Matagal ko ng pangarap na mag cooking vlog. Kaya lang kasi hindi naman naubra dun sa flat namin. Kasi ang dami nga namin guluto tapos sabay-sabay pa. Minsan. Kaya parang malabo na makapag-cooking vlog ka dun sa bahay. Pero yung tito ko kasi, in-encourage niya talaga akong mag-cooking vlog. Sabi niya kasi nga mahilig akong magluto. So, ngayon lang, kasi nga maganda yung kitchen ng pinsan ko. Papa-brownin lang natin yung talong. Dalaga ko na yung baka kanina. Pag magluluto talaga kayo ng kare-kare, mas magandang matagal yung pinakuluan yung baka para malambot siya pag kinain. Hindi na ako bumili ng bagoong or ng alamang kasi ayun yung pinsan ko nun. Gusto niya yung normal na lasa lang, yung parang asin lang, ganyan. Basta may panglasa na yung, may hindi naman maalat, hindi din basta yung tamang lasa lang. Tsaka hindi din kasi yun kumakain ng spicy food.
Kaya, bantay talaga ako kahit yung pepper, konti na talaga nilalagay kong pepper. Oh, so yun nga, lahat kami sa family, marunong kami magluto. Kapatid ko, mga pinsan ko, marunong talaga kami magluto. Kasi, karamihan sa amin magpipinsan, tumira kami kasi sa lola ko, at saka sa lolo ko. Yung mga bata kami, pag magkakasama kami, tinitrain talaga kami ng lola namin magluto, magsaing. Yung first ulam na niluto ko, nasa Subic na kami nakatira no. First ulam na niluto ko is chicken curry. Grabe yung lola ko magluto kasi iba yung technique niya. Ipiprito mo muna yung patatas, ipiprito mo yung carrots, tapos yung bell pepper, ipiprito mo rin habang pinapakuluan mo yung manok para hindi siya hilaw pag ginisa na. Nanibago ko kasi iba yung paraan ng pagluluto ng lola. Mas detalye kasi yung lola ko magluto. Tapos, hanggang sa natutunan ko na siya, syempre, nasarap pa naman ng mga bitdadi ko nung nagluto ako. Parang ano ako nun, parang, I'm not sure kung 4th year high school or 1st year college ako natutong magluto. Kasi hilig ko rin talaga magluto. Tsaka, mahilig din kasi akong kumain. Panlasa pa lang alam ko na. Siguro nga, ang binsan niya, ng mga bata kami, ang biro namin magpipinsan. Hindi ka kapamilya kung hindi ka marunong magluto. Kasi lahat kami, na-train talaga kami magluto lahat. Iba pag laking lola ka, iba yung training namin ng mga bata kami sa Zamboanga. As in, talagang lahat kami marunong magluto, marunong magprito, marunong magnilaga, marunong kami mag-okoy. Maraming mga pinsan ko marunong ding mag-bake. Ako hindi ako masyado mahilig mag-bake kasi parang hindi ko gusto yung lagi nagsusukat-sukat. Yung parang nagsusukat-sukat yun. Parang mas hilig ko talaga yung mga pasta, yung mga ganyan, yung binigisa, yung hinahalo, yung mga ganyan. Mga menudo, mga carbonara, mga ganon. So, parang medyo mahina ako sa pagbe-bake. O, ayan, yung medyo brown, ganyan yung kulay ng magandang talong na hindi siya masyadong na-absorb talaga. Hindi yan talaga masyadong na-absorb yung mantika. So, ihaon ko na yan, tapos papakitaan ko na kayo kung paano mag-start ng paggisa kasama yung baka natin. Ayan yung mga sangkap na gagamitin natin pag nagisa na tayo. So, ito na yung baka, malambot na. Tapos yung pinakuluan ng baka, kumuha ng konting sabaw. Kasi dun ko i-melt yung mamasita na kare-kare mix natin. Ready na ako mag-gisa. May mantika na tayo konti. Okay, tamang mantika lang kasi para healthy tayo. Kunin na natin yung bawang. Ayan. Konting mantika lang, tingnan nyo. Tapos, pag medyo brown na, at saka pag tingin nyo okay na yung sibuyas, pwede nyo nang ihalo yung ating baka. Halu-haluin lang natin. Since malambot naman na yung baka, pwede ka na maglagay ng mga seasoning mo. Yung pepper, konting pepper lang. Tapos, kung gusto mo pang maglagay ng garlic powder para malasa, pwede din. Yan. Gisa-gisa lang natin. Pwede na natin ilagay yung pinagpakuluan ng baka. Yung second na pinagpakuluan ng baka. So, hayaan lang natin siya mag-simmer ng konti. Bago natin ihalo yung yun. So, bago natin ihalo yung ibang sangkap, hayaan lang natin siya muna kumulo-kulo ng konti.
Medyo mahirap kasi pag ganun. Wala kasi ako yung stand pa. Kasi nga syempre, nag-aaral pa lang tayo kung paano talaga mag-vlog. Tsaka bumabalik pa lang tayo. Pero yun nga, yung isang pinsan ko nag-comment sa akin kasi pinanood niya yung vlog ko kanina. Sabi niya sa akin, "Cause, kailangan mo ng mic kasi mahina yung audio mo." Tapos, yun nga, yung stand daw para kahit saan ako pumunta, nare-reverse or naano ko yung camera, na-adjust ko. Tapos, yun na nga. Hindi ko rin kasi daling, actually, yung pinsan ko may biniregalo siya sa akin na may light na siya. Kaya na iwan ko siya sa Abu Dhabi kasi wala naman akong plano talaga mag-vlog eh. Napag-tripan ko lang kasi nga ako lang mag-isa dito. Tsaka hindi masyadong busy. Ayan, habang nagsisimmer tayo, nilagay ko na dito yung ating kare-kare mix. Lalagyan ko lang siya ng tubig para mag-melt siya. So, kailangan make sure lang na yung nilagay yung tubig hindi mainit. Kasi pag mainit, magbubuo-buo, hindi magme-melt yung pinaka powder, kare-kare powder. So, habang nag-simmer siya, pwede ko na ilagay yung ating peanut butter. So, kahit anong peanut butter pwede yung ilagay habang kumukulo-kulo siya. Kasi, para mas malasa siya. So, ayan, nalagay ko na yung peanut. So, hayaan lang natin siyang mag-melt. Haluan lang natin ulit bago natin ilagay yung ating mixture ng kare-kare. Yung peanut butter kasi nakakatulong siya para lumapot yung sabaw ng kare-kare. Ayan. So, habang kumukulo siya, pwede mo nang ilagay yung konting mixture ng kare-kare. Unti-unti lang ang buhos para tapos hahaluin mo yon para mag-mix siya sa peanut butter. Naamoy ko na siya dito, ang bango guys. Sobra. So, gusto ko ma-absorb ng baka yung peanut butter. Tsaka gusto ko kasi sa kare-kare medyo malapot ng konti. So, hayaan lang natin siyang kumulo muna. Mga 5 minutes siyang ganyan. Tayin natin. Tapos, bago natin ilagdag yung second na mixture ng kare-kare. Hanggang sa, alam mo yun, mag-simmer lang siya dire-diretso hanggang sa medyo matuyo ng konti. Yun yung pinakamasarap na kare-kare version natin. Ayan guys, nilagyan ko siya ng konting talong, ng sitaw, at saka ng ating pechay. Ngayon, pwede ko nang ihalo yung pinakalas na mixture ng ating kare-kare. So, hayaan lang natin siyang mag-kulo. Natin siya kumulo-kulo siya. Tapos, patuyuin lang natin ng konti. Ayan na siya guys. So, tama na lahat yung mixture natin. Nahalo na natin lahat. Hintayin na lang natin maluto at saka ma-absorb ng gulay yung sabaw. Tapos matuyuan tayo ng konti ng sabaw para at least dire-diretso yung pagpalambot din natin ng ating baka. Masarap din pala yung feeling ng para kang chef, yung paluto-luto ka tapos nag-video ka, ganyan. So, pasensya na kayo guys sa angulo kasi medyo hindi pa sanay ang inyong
it's JClicious sa pag-video at saka pag-vlog. Dahil inaaral pa natin. Imagine nyo, 5 years akong hindi nagtuloy ng vlogging kasi nga, sabi ko nga sa inyo, takot ako sa bashing. Baka may masabi ako hindi maganda. Kasi talagang minsan, yun yung sinasabi sa akin ng dad ko before na wala daw akong control. Pag nagsalita ako dire-diretso, minsan, baka may masabi ako na hindi maganda sa pandinig ng, alam mo na yun, ng mga nakikinig or nanonood. So, parang takot ako sa bashing. Pero sabi naman ng mga friends ko, hindi kikita yung vlogging pag walang bashing. Kaya mas maganda may bashing kasi, alam mo yun. Pero sabi nga ni Tita Small, no bashing. So, diba? Diba? Ang cute ng ano ni Tita Small. Totoo ako kay Tita Small, yung mga yan. Pinapanood ko yan kasi na-inspire ako sa kanila. Pati si Kuya Kurt, pinangarap ko yan si Kuya Kurt makita pag umuwi ako ng Pilipinas. Tapos naglalakad siya. Parang gusto ko na siya makakolab. Collab agad. Akala mo naman sikat. Hindi. Parang nakakatuwa lang kasi yung family niya na dito. Bumibisita, yung friends niya, yung mga kapatid niya. Na, tinuruan niya rin mag-vlogging. Alam mo yung mag-upload ng mga videos na raw sa YouTube. So, pag mga gano'n na-inspire ka, na parang sarap din palang gawin. Sarap din palang tutunin yung ganyan, yung ganito, yung nag-video ka, kinakausap mo yung sarili mo ng dire-diretso. Nakakahiya sa umpisa, pero pag nasanay ka naman, okay na. Parang ganyan, lalo na kung talagang talkative kang tao. So, yan na siya guys. Ang finished product. Ito na siya. Sinisimmer ka na ng konti. Tapos, ihahaay natin yan para makita nyo kung gaano kasarap ang aking kare-kare ala JC. So, ito na ang aking kare-kare ala JC. Ayan. So, may paganyan pa tayo. May presentation. Minsan lang tayo makapagluto ng masarap. Minsan lang tayo makapagluto sa magandang kitchen. At minsan lang natin sarilinin ng kitchen ng aking pinsan. Kaya nilutuan ko siya ng pinakamasarap na kare-kare. Kaya sa susunod nating pagluluto, hintayin na lang niyo ang susunod kong pagluluto. I'm not sure kung dito or dun sa Abu Dhabi. Basta soon siguro makapagluto ako ulit. And thank you for watching guys. This is JClicious. Bye-bye. Shukran.